Una sa lahat, bangkay ng isang batang babae tumambad sa ilalim ng lababo ng isang paupang bahay sa Atimonan, Quezon. Ang biktima pinatay sa sakal gamit ang extension wire. Sa Cabuyao, Laguna naman, 16 anyos na binatilyo na pinagbintangan naman ng nagnakaw ng mga bakal, patay ng barilin sa loob mismo ng barangay hall. Ang buong detalye kaugnay ng mga krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Vice President Sara Duterte, handa pa rin daw magtrabaho kahit piso o walang matanggap na budget sa 2025. Isa sa mga kongresista, bumuelto sa payag ng bise na scripted ang budget hearing. Mga menor de edad, kabilang ang isang batang 12 taong gulang dumulog sa PNP para ireklamo ang umano'y pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Maginang nag-aalok online ng abortion o pagpapalaglag, timbog sa isang liblib na bahay sa Baliwag, Bulacan. Bagyong may international name na Bebingka, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. U.S. Vice President Kamala Harris nakapuntos umano kay dating U.S. President Donald Trump sa kanilang unang presidential debate. Pero iba ang tingin ni Trump. At sa Showbiz Tonight, SB19 Josh naki-dance collab sa Bini. Natagpuan sa ilalim ng lababo ang bangkay ng 10 taong gulang na babae sa Atimonan, Quezon. Ang biktima pinatay sa sakal gamit ang extension wire. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Sa ilalim ng lababong ito, sa isang bahay sa Antimonan, Quezon, tumambad ang bangkay ng isang batang babae. Tinakpan pa ng mga kaldero at kawali ang bangkay at may nakataling extension wire sa kanyang leeg. Kinilala ang biktima na si Kanisha Cedric de la Cruz, 10 taong gulang. Ayon sa Quezon Police, pinatay sa sakal ang biktima nitong Lunes sa paupang bahay na pag-aari ng kanyang lola. Ang suspect sa pagpaslang, ang lalaking umuupa sa unang palapag ng bahay. Base sa investigasyon, nagpunta ang bata sa bahay ng kanyang lola kung saan umuupa ang suspect. Ayon naman sa kwento ng ilang kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang suspect at kanyang kinakasama bago dumating ang batang biktima na iniwan sa bahay ng kanyang lola. Nakunan naman sa CCTV ang tinuturong suspect nang tumakas ito sakay ng motorsiklo bago natagpuan ang bangkay ni Kanisha. Nag-post pa raw ng tula sa Facebook ang suspect na tila humihingi ng tawad sa nagawa niyang krimen. Nakipagtulungan sa mga pulis ang kalipin ng suspect kaya nahuli ito sa Rosario, Batangas. Hindi naman pinangalanan ng mga pulis ang suspect na umamin sa pagpatay. Dumilim daw po ang palengke ng suspect tapos nakita po yung bata, sinakal na. Gamit ang Extension wire. Sinampanan ng reklamong murder ang suspect. Sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng bata para malaman kung hinalay rin ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Lumantad ang iba pang biktima umano ng sexual abuse ni Pastor Apollo Kibuloy. Karamihan sa kanila mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. kasunod ng pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Nadagdagan ng mga dumulog sa mga pulis at isinumbong ang umano'y naranasan nilang pang-aabuso mula sa pastor. Ilan sa kanila, mga menor de edad pa. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. Hindi na dinetalye ng Philippine National Police sa mga reklamo, pero 12 anyos ang pinakabata sa mga biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, galing sa tinatawag na Inner Circle Pastorals ang ilan sa kanila na kadalasan ay babaeng minor de edad. Inilahad umano ng mga biktima ang kanilang naging karanasan na nagpapakita raw ng nakababahalang pagmamanipula at pang-aabuso ni Kibuloy. Dagdag pa ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong matibay ang mga kaso laban sa pastor.
Tumanggi munang magkomento kaugnay nito ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Pero umaasa silang magiging professional ang mga pulis at iiwas sa pagbibigay ng mga malisyosong pahayag. Nanindigan naman si Marbil na walang nilabag na batas o karapatang pantawang PNP sa ginawa nilang pagtugis kay Kibuloy. Handa raw nilang harapin ni DILG Secretary Benner Abalos ang reklamong malicious mischief na sinampas sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP within the bounds of the law. Hindi po kami mag-above the law yung ginagawa namin. Samantala, naayos na ng Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig City ang conflict sa schedule nila para sa arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Habang inihahanda ang mga posibleng dagdag na asunto laban kina Kibuloy, puspusan ang preparasyon ng PNP para sa gaganaping arraignment sa Biyernes. Inaasahan kasing ilalabas ng krami sina Kibuloy para personal na iharap sa korte. Mauunang basahan ng sakdal sina Kibuloy, 8:30 ng umaga para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangang personal silang humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan ngayon ng PNP at ng legal counsel ng mga akusado kung gagawin na lang ito online. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment sa QCRTC sina Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse pero sa pamamagitan ng video conferencing. Bukod sa korte, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Kibuloy sa kanilang pagdinig. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Kaugnay naman sa kustudiya ng pastor, hindi pabor si Justice Secretary Boyeng Remulla sa hiling ni Kibuloy na isailalim siya sa house arrest. Pinapayagan lang daw ito kung kusang sumuko ang akusado at hindi nito pinahirapan ng gobyerno sa pag-aresto. Ito, talaga nasa korte yan. Marahil, may mga kaso rin kung nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman, pinagbibigyan din magkaroon ng house arrest. Kinumpirma naman ni Atty. Torion sa isang pahayagan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte muna ang mamamahala sa mga ari-arian ni Kibuloy. Yan ay matapos palawigin ng Court of Appeals ang freeze order sa assets ng pastor hanggang February 6 ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Handa raw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho kahit piso o walang budget na ibigay ang Kamara sa Office of the Vice President. Muli namang ginit ng bise na ginagamit lamang ng mga kongresista ang issue sa confidential funds para patalsikin siya sa pwesto. Nasa front-end balitang yan si Marian Enriquez. Narinig din namin na kahit hindi mabigyan ng pondo para sa susunod na taon, handa pa rin daw si Vice President Sara Duterte na magtrabaho para sa bansa. Yan ang iginiit ng pangalawang Pangulo sa Part 3 ng kanyang panayam na inilabas ng Office of the Vice President. Sa gitna yan ng mga bali-balitang tatanggalan daw ng Kamara ng budget ang OVP o gagawing piso lang daw ang pondo ng tanggapan. handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nanindigan din ng bise na walang mali sa paggamit noon ng confidential funds. Ginagamit lang daw ang issue para sa planong pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Iginiit niyang sinisiraan lang siya ng mga kongresista. Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Gumalaw din daw ang Makabayan Block para harangin ang confidential funds. Una nang inakusahan ni VP Sara sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico na may hawak o kumukontrol umano sa pondo ng bayan. May bagong patutsada rin ang bise sa ginagawang pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Meron na silang nakahanda na script na binabasa.
Pero belta ni Congressman Ko, kung meron man daw scripted, yan daw ang mga binabasang sagot ni VP Sara sa bawat tanong ng mga kongresista. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Pinaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. 2 beses nang ipinagpaliban ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang pondo ng OVP. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. So dapat yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa Agency for Check and Balance. Siya po ang namumulitika. So talagang binubudulo tayo araw-araw. Pero ayon kay Senator Bato de la Rosa, na kaalyado ni VP Sara, posibleng magkatensyon ang Senado at Kamara kung babawasan ng malaki ang budget ng OVP. Pagdating naman sa umano'y impeachment laban kay VP Sara, para kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, maituturing na political suicide para sa Administrasyong Marcos at sa buong bansa ang usap-usapang pagpapatalsik sa bise. Posible umano itong maging mitya na pairali ng militar ang kanilang constitutional obligation tulad ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Una nang itinanggi ng Makabayan Bloc na meron silang itinutulak na impeachment complaint laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, posibleng sa Biyernes pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Bebinca. Huling namataan ang sentro nito 1,750 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Halos 500 kilometers ang lawak ng bagyo, kaya nagpapaulan na ang trough o extension niyan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Pahilagang kanluran ang galaw ng bagyo at posibleng lumakas pa sa typhoon category sa Biyernes sa loob ng PAR. Tatawagin niyang bagyong Ferdy. Mahahatak nito ang habagat na magdudulot ng mas malakas na ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa weekend. Bukas pa nga lang ng umaga, malakas na ang nagbabadyang ulan sa Zambales, Bataan, Rizal at Mimaropa. Uulan na rin sa hapon sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila kung saan posibleng tumagal ang pag-ulan hanggang gabi. Magdamag ding uulan bukas sa Visayas, gayon din sa halos buong Mindanao. Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng itaas sa anumang oras ang alert level ng Bulkang Canlaon sa Negros Island dahil sa patuloy nitong pag-aalboroto. Sa ngayon, natili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon kung saan pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ito. Pero kapag inakat na ito sa alert level 3, malaki na ang tsansa ng pagputok ng bulkan. Kaya't kailangan ng ilikas sa mga residente na nasa 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. Sa huling tala ng PHIVOLCS, umakyat na sa higit 300 ang naitalang volcanic earthquake sa Canlaon sa nakalipas na magdamag. Mula naman sa halos 10,000 tonelada kahapon, tumaas pa sa higit 11,000 tonelada ang binubuga nitong sulfur dioxide na pinakamataas ngayong taon. Inilikas na rin ang nasa higit 300 residente mula po sa mga barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental. The alert level can step up anytime na makita natin na magkaroon na ng escalation ng monitoring parameters. Mas pataas yung chance na nagda-drive ng unrest. It is the magma trying to come up to the surface rather than the hydrothermal or the geothermal system. Sa ikatlong sunod na buwan, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ang Meralco. 15 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag sa September billing. Katumbas yan ng 31 hanggang 77 pesos na taas singil depende sa konsumo ng customer. Paliwanag ng Meralco dahil yan sa pagtaas ng transmission charge o yung sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines para sa paghahatid ng supply ng kuryente mula sa mga power generator. Si Manny V. Pangilinan ay chairman at CEO ng Meralco at siya ring chairman ng TV5. Sa ibang balita, patay ang isang binatilyo matapos barilin sa loob ng isang barangay hall sa Cabuyao, Laguna.
At live muna sa Cabuyao, Laguna, nasa frontline ng balitang yan, Brian Basa. Brian, anong ugat ng krimen at natukoy na ba ang bumaril sa biktima? Bok, dito sa loob ng barangay hall na ito sa Barangay Marinig sa Cabuyao, Laguna, nagtapos ang buhay ng isang binatilyo. Linggo ng gabi nang ipatawag daw ng barangay ang 16 anyos na biktima. Inireklamo raw kasi siya ng pagnanakaw. Kwento ng ina ng biktima, pumunta ang isang barangay tanod sa kanilang bahay. Ang sabi, nasa barangay raw ang kanyang anak dahil nagnakaw ito di umano ng bakal sa isang bahay. Pero makalipas ang kalahating oras, pinapupunta na sa barangay hall ang ginang. Laking gulat niya nang maabutan ng kanyang anak sa loob ng barangay hall na duguan at wala ng buhay. Batay sa investigasyon, binaril ang biktima ng isang 44 anyos na lalaking pinagnakawan di umano ng binatilyo. Nakainom din daw ang suspect nang mangyari ang krimen. Agad na aresto ng mga pulis ang suspect, nakakulong siya ngayon sa Cabuyao Police at nahaharap sa kasong murder. Labis ang paghihinagpis ng ina ng biktima. Yung anak ko daw po ay nasa barangay. Ay pumunta po itong tanod, barangay tanod, at pumunta raw po ako doon. At yung anak ko daw po. Pagpunta ko doon, wala pong buhay ng anak ko. Doon po mismo pinatay sa barangay. Ayon sa kapitan ng Barangay Marinig, wala raw tao sa barangay hall nang mangyari ang pagpaslang. Sunday po ng hapon at wala pong opisina ng barangay po noon at talagang barangay tanod lang po ang mga nandito. Kaya po hindi ganun po karami ang tao. Talagang maghihigpit na po kami ang unang-una po sa mga dito sa seguridad po ng ating barangay. Nakaburol na rito sa Barangay Marinig ang biktima. Nangako naman ang barangay na tutulungan nito ang pamilyang namatayan. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Susunod, mag-inang nag-aalok ng abortion online, timbog sa isang liblib na bahay sa Baliwag, Bulacan. Grab Philippines nangakong tutulong sa investigasyon ng PNP kaugnay sa pasaherong biktima ng rape at pagnanakaw. At pagtatag documentary film ng SB19, coming soon na sa Hong Kong. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang mag-inang nag-aalok umano ng abortion online sa halagang 20,000 pesos. Naaresto po sila sa isang liblib na bahay sa Baliwag, Bulacan. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pinasok ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang bahay na yan sa gitna ng bukid sa Baliwag, Bulacan. Kasunod yan ng tip na nagsasagawa ng abortion o pagpapalaglag ng sanggol sa bahay. Okay, tama Sky. Pas kamay. Bitawan cellphone. Naabutan sa loob ang dalawang babaeng mag-ina. Tumambad sa mga operatiba ang palangganang may tubig, mga gamot at ilang gamit umano sa pagpapalaglag. Arestado ang isang alias Agnes na siya umanong nag-a-abort. Ayon sa NBI, talamak ang pag-aalok ng suspect online. Mismong anak pa ni Agnes ang sumundo sa undercover agent na nagpanggap na buntis. Pero depensa naman ni Agnes, hindi raw siya ang mismong nagsasagawa ng abortion. Yung may contact po kasi yung pumunta, Tricia. Siya po ang gagawa niyan. Kumbaga, kami lang po may dala ng gamit. Hindi siya nakarating. Hindi ko po alam. Siguro po nakatunog na siya o nakita niya yung paligid. Hindi na siya tumuloy. Giit pa ni Agnes, matagal na raw siyang tumigil sa illegal na gawain. Matagal na po pero wala na po, 10 years na po wala na. Nakiusap lang po siya kahapon na isang beses na yun nando araw na yun kasi anak na nasa ospital, kailangan ng pera. Pinagbigyan sabi ko, last na to kako, huwag mo nang ulitin.
Kaibigan lang po namin. 20,000 pesos ang singil umano sa pampalaglag. Bukod pa riyan ang 3,000 pesos na bayad sa pagpapalibing ng fetus. Nakakatanggap din daw si Agnes ng 3,000 hanggang 5,000 pesos sa nagngangalang Trisha na nakilala lang niya online. Inaalam pa natin kung ano talang tunay na identity nito. Hindi rin natin matanggal yung possibility na baka itong Trish na admin ay siya rin. Maharap ang mag-ina sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Tinanggal at permanently banned na sa ride-hailing company na Grab ang kanilang driver na sangkot umano sa pagnanakaw at panggagahasa ng kasabwat nito sa isang pasaherong Vietnamese. Kinumpirma mismo ito ng Grab sa kanilang official statement. Kaisa raw ang kanilang kumpanya sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay nito. Tiniyak din ng Grab na hindi nila kukonsintihin ang ganitong maling gawain na ikapapahamak ng kanilang mga pasahero at driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kumpanya sa biktima para maibigay ang kailangan nitong tulong at suporta. Bago nito, binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Grab ng 5 araw para magpaliwanag ukol sa insidente. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis, kapag napatunayang may naging kapabayaan ang kumpanya, posible silang masuspinde ng 30 araw bilang first offense. Noong Huwebes nang sumakay sa Parañaque ang pasaherong Vietnamese sa binuk niyang kotse ng naturang ride-hailing service kung saan umano siya hinold up at ginahasa. Nahuli na ang driver na umamin sa ginawang pagnanakaw habang patuloy pang tinutugis ang kanyang kasabwat na siya naman umanong nanghalay sa biktimang pasahero. Patay ang isang dalagita sa Albay matapos masagasaan ng tren. Habang sa Cebu, 6 sugatan matapos sumoob ang sa kanilang kotse. Nasa front-end balitang yan si Gerard de la Peña. Tumaob ang pulang kotse na ito sa isang tulay sa Talisay City, Cebu noong Lunes ng gabi. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para baliktarin ang kotse. Sakay nito ang 6 na call center agent na galing sa outing sa Alcoy, Cebu. Maswerte naman silang nakaligtas sa aksidente. Base sa investigasyon, inantukan driver habang nagmamaneho. Nawalan siya ng kontrol hanggang sa tumama sa guardrails ng tulay at saka tuluyang tumaob. Mahaharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless driving resulting in damage to property. Pasintabi naman po sa maselang balitang ito. Nagkalat ang nagkaputol-putol na bahagi ng katawan ng tao sa isang bahagi ng riles ng tren sa Daraga, Albay. Ang biktima, 17 taong gulang na dalagita na nasagasaan ng tren kagabi. Ayon sa pulisya, hindi napansin ng operator ng tren ang dalagita na nakatira sa tabing riles. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung paano nasagasaan ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dapat daw sa kustodiya ng Bureau of Immigration dalhin si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Ayon sa Department of Justice, posibleng harapin ni Go ang mga reklamong may kaugnayan sa paggamit ng peking passport. Nasa Frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng patuloy na agawan sa kustodiya kay Alice Go ng Senado at Korte, sinabi mismo kanina ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat sa Bureau of Immigration talaga mapunta ang dating alkalde. Bukod kasi sa arrest order ng Senado at sa inihaing warrant of arrest sa 2 counts ng kasong graft ng Korte sa Capas, Tarlac, posible rin daw maharap sa deportation case ang dating alkalde. Ayon sa DOJ, maituturing illegal alien si Go bunsod ng kanyang peking Philippine passport. Trying to become or trying to pass yourself off as a Filipino, I think that's a very major violation of law within our country. It's really an immigration matter. Di gaya ng kasong graft kung saan pwede pang magpiyansa si Go. Sa paglabag niya sa immigration law, wala raw nakatakdang piyansa. Kung meron talagang dapat didetain kay Alice Go, it should be the Bureau of Immigration. Kasi, ano yan an immigration case takes precedence over everything. Paglilinaw naman ng Department of Justice, kung maharap man sa deportation case si Alice Go, kailangan niya munang harapin ang mga kaso niya dito at tapusin ang sentensya ng kasong isasampa sa kanya bago siya ipa-deport.
Sa ngayon, hawak ng PNP si Go alinsunod sa commitment order na inisyo ng Capas Regional Trial Court. Pero naghihintay ngayon ang DOJ sa sagot ng Ombudsman kung dapat bang sa Tarlac talaga isinampa ang graft case ni Go kahit sa Sandigan Bayan dapat. It's commonsensical to think that she would be more influential in her sphere, in that area. She's the mayor of a town in the province where she's being taken as a detainee. Sa ngayon, patong-patong na reklamo pa ang kinakaharap ni Go sa DOJ, kabilang dyan ang qualified human trafficking, money laundering at tax evasion na pare-parehong wala pang nilalabas sa resolusyon. Tiniyak naman ni Remulla na hindi nila hahayaan makadiskarte ang kampo ni Go para pabagalin ang pag-usad ng mga kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Handa raw humarap sa Quad Committee hearing sa Kamara si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Yan ay para malinis daw niya ang kanyang pangalan. Kahapon, sumuko si Mabilog sa National Bureau of Investigation o NBI matapos ang 7 taong pagtatago sa Amerika. Nakalaya rin kahapon ang dating alkalde matapos siyang makapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Ito ay para sa kasong paglabag sa Code of Conduct at Anti-Graft Practices Act na sinampa ng Ombudsman laban sa kanya noong nakaraang taon. Nagugat ito sa manamalyawan ng kontrata na ginawad niya sa isang kumpanya noong siya ay alkalde pa. Nagtago siya ng 7 taon sa Amerika matapos mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte noong 2017. For unknown reason, naisama siya ng dating presidente sa kanyang PRRD list of personnel of government officials na may nakonektado daw sa drugs. So gusto niyang linisin ang paratang na ito at hopefully malinis ito, mailinis niya yung kanyang pangalan at matanggal din yung labeling ng laban sa Iloilo City na the most sabulized city in the country. Susunod, aktibong kaso ng MPOX sa bansa umakyat na sa 15. US presidential debate nina Kamala Harris at Donald Trump. Himayin natin, sino kaya ang masumangat? At SB19 Josh na kay Cherry on top kasama ang ilang BINI members. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang anyay legacy ng kanyang ama kasabay ng paggunita sa ika-100 at 7 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Bilang paggunita sa ika-100 at 7 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nagtungo ang First Family sa kanilang home province na Ilocos Norte. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos, pati ang kanilang mga anak na sina Vinny, Joseph Simon at Congressman Sandro Marcos. Hindi naman nakapunta ang dating unang ginang na si Imelda Marcos. Walang binanggit na dahilan ng palasyo nang hindi niya pagdalo. Nag-alay ng bulaklak sa Daytoy Tibanawag o Marcos Monument si PBBM. Sa kanyang talumpati, inalala ng Pangulo ang anyay legacy ng kanyang ama. He was an Ilocano first, but his whole life was dedicated to the Filipino. What is the essence of service that my father taught me? And that is very simple, but not easy to achieve. But it is simple. Be a Filipino, serve the Filipino, protect Filipinos and the Philippines. Ipagpapatuloy daw ni PBBM ang nasimula ng kanyang ama na tinawag niyang The Great Ilocano. Nakaukit sa kasaysayan ng bansa si Ferdinand Marcos Sr. na nagdeklara ng batas militar noong September 23, 1972. Sa opisyal na tala ng Amnesty International, libo-libo ang inaresto at tinorture habang nasa 3,000 ang pinatay noong martial law.
Natuldukan ang rehimeng Marcos noong 1986 kasunod ng makasaysayang People Power Revolution. Sa gitna naman ng selebrasyon kanina, sinorpresa ng kanyang mga anak si PBBM na magdiriwang din ang kanyang ika-67 kaarawan sa darating na Biyernes, September 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Nakatakdang magdaos ng misa sa National Stadium of Singapore si Pope Francis para sa kanyang 2-day visit doon. Dumating kanina sa Singapore ang Santo Papa. Sa airport pa lamang, sinulubong na siya ng mga nagsasayawang mga bata at mga debotong Katoliko. Bukod sa malakihang misa, makikipagpulong din si Pope Francis sa mga matataas sa politiko ng Singapore. Galing East Timor si Pope Francis at lumipad sa Singapore para sa pagtatapos ng kanyang 12-day journey sa Southeast Asia at Oceania. Si Pope Francis ang ikalawang Santo Papa na bumisita sa Singapore matapos ang halos 2 dekada. Showbiz tonight at tayo. Naki-cherry on top si SB19 Josh kasama ang ilang Beanie members. Comment ng 18 at Blooms, it's giving Beanie Josh vibes. Yan at iba pang P-pop updates sa report ni MJ Marfori. Hey! It's giving Beanie Josh! Game na sumayaw ang SB19 member ng Cherry on Top kasama sina Mika, Gwen, Stacy at Maloy ng Beanie. Instant hit yan sa kanilang fans. Pwede na nga raw maging 9th member ng Beanie si Josh. Kagat dila naman ang peg ni na Beanie members Sheena, Aya, Joanna at Colette with Josh. Para naman yan sa kanta ni Josh na 1999 mula sa album niya na Lost and Found. Speaking of our P-pop kings, ipapalabas na sa Hong Kong ang docu-film ng SB19 na Pagtatag. Una yang mapapanood sa September 18 sa Premier Elements House 11. May screening din ang docu-film sa September 22 at 29 sa mga piling sinihan sa Hong Kong. Bukod dyan, nominado ang SB19 sa Breakthrough Award sa Brazil. Nominated sila bilang Best International Male Group at Best International Music Video para sa kanta nila na Moonlight. Nominated din ang Beanie sa 2 categories na International Breakthrough Artist at International Music Video para sa kanta nilang Cherry on Top. Pasok din ang P-pop groups ng BGYO at G22 sa mga nominee song by an International Artist Award. Para yan sa kanta nilang Patintero at I Hate Boys. Sa November 18 na ang awarding ceremony. Instant hit naman sa buong mundo ang dance craze ng global girl group na Cat's Eye na Touch. Nakisayaw dyan ang malalaking global artist gaya na Usher, 17, Ashley Park ng Emily in Paris, pati Rito, at magiging Beanie. Kabilang sa mga miyembro ng Cat's Eye ang kababayan natin na si Sofia. Kaka-debut pa lang nila last June under Hybe labels na may hawak din sa BTS. Pero palaban agad sila sa mga music chart. Ang biggest flex nila so far, Entering Billboard 200 with our second song ever. Ang isa pang good news, bibisita ang Cat's Eye dito sa bansa para sa kanilang world tour. Mangyayari ito sa September 17 to 19. Si Sofia, na anak ng Pinay theater actress na si Carla Laforteza, ang taya sa pagpapa-experience ang best of the best ng Pinas sa Cat's Eye. The day that we land, my mom planned everything already. She's gonna cook like food for everybody. All my favorite food, sinigang, adobo. There's gonna be halo-halo. There's gonna be taho. Yeah, so we're gonna have everything. Everybody's gonna come over and then we're gonna eat. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, U.S. Vice President Kamala Harris nakapuntos umano kay dating U.S. President Donald Trump sa kanilang unang presidential debate. Jessie Mendiola at Luis Manzano muntik na raw mag-break nung bagong kasal pa lang sila. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umakyat na sa 15 ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa. Base sa datos ng Department of Health, naitala ang bagong kaso sa Metro Manila. Kaya ngayon pumalo na sa 11 ang kabuoang kaso rito. Nanatili naman sa 3 Mpox cases ang Calabar Zone, habang isa sa Cagayan Valley. Una nang sinabi ng DOH na posibleng dumami ang mga kaso dahil mas pinalawak ang pagtetest ng Mpox. Sa ngayon, nagpaalala ang ahensya na walang dapat ikabahala. Nakapuntos daw si US Vice President Kamala Harris sa una nilang debate ni former President Donald Trump para sa pagkapangulo ng Amerika. Inendorso rin si Harris ng ilang bigating celebrity gaya po ni Taylor Swift. Nasa frontline na balitang yan si Gerald de la Peña. Naging mainit ang kauna-unahang presidential debate ni na US Vice President Kamala Harris ng Democrats at dating US President Donald Trump ng Republican Party. She is Biden. She's trying to get away from Biden. Clearly, I am not Joe Biden. And I am certainly not Donald Trump. Una nilang pinagdebatehan ang isyu ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Amerika. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Sunod na pinag-usapan ang tungkol sa abortion, na fact-check pa si Trump na moderator dahil sa mali niyang sinabi na suportado raw ng Democrats ang abortion after birth. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Pinagdebatehan din ang tungkol sa mga immigrant. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Matapos ang higit 1.5 oras na debate, kumpiyansa si Trump na naging maayos ang ipinakita niya. Pero base sa isang presidential online prediction, si Harris ang nakalamang. Bumaba ang suporta kay Trump mula 52% sa 47%. Habang umakyat naman sa 55% si Harris. Tila pumuntos din si Harris matapos siyang i-endorso ng ilang celebrities gaya ni Taylor Swift. Sa isang post, sinabi ni Taylor na naniniwala siya sa mga ipinaglalaban ni Harris. Mula naman sa isang Filipino-American, mula sa grupong Filipino Young Professionals, mukhang mas maraming Pinoy sa Amerika ang boboto kay Harris dahil sa mga programa ng bise para sa mga immigrant. There is no Filipino-Americans for Trump and Vance. But there's Filipino-Americans for Harris-Walz, and then also Filipino-Americans in the coalition of Republicans for Harris who are joining there. And so while there is that polarization on the ground within our own communities, we're not seeing that reflected in the actual organization or political organization. Maghaharap muli sa debate sina Trump at Harris sa Oktubre bago ang presidential election sa November 5. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sumuko na sa NBI si dating Palawan Governor Joel Reyes. Kinumpirma yan mismo ng Presidential Task Force on Media Security. Wanted sa kasong murder si Reyes na sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Dr. Jerry Ortega noong 2011 sa Puerto Princesa City. Pero dahil may kondisyong medical si Reyes, hindi siya dinala sa kulungan at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. From aling maliit to senior high school girly na ngayon ang ating Dabarkads na si Riza May Dizon. Sa kanyang Instagram post, proud and loud na tama raw o Far Eastern University student si Riza. Sa kanyang first day, makikitang nakikijamming na agad ang ating Eat Bulaga host sa kanyang classmates. Nag-story rin si Riza ng isang social media post na may caption na, "Tumatanda na talaga tayo. Senior high school na si Riza May Dizon. Nagcha-cha-cha lang siya kahapon, ha?" Todo support naman ng Dabarkads sa new journey ni Riza, gaya ni na Jack Princess Miles Ocampo at Alan Kay.
Eto pa, muntik na raw maghiwalay noon ang mag-asawang sina Luis Manzano at Jessie Mendiola. Chika ng aktres sa kanyang Truth or Dare vlog, bagong kasal pa lang sila noon nang mag-away sila tungkol sa mga kaibigan ni Luis na hindi nagustuhan ni Jessie. Na-feel daw niya na masama silang impluwensya kay Luis kaya sinabi niya ito sa kanya. Pero mas kinampihan daw noon ni Luis ang mga kaibigan niya kaya sila nagtalo. Umabot na raw si Jessie sa puntong gusto na niyang makipaghiwalay kay Luis. Sa huli, magkatotoo o nagkatotoo raw ang kutob ni Jessie sa friends ni Luis at naayos din nila ang kanilang pagtatalo. Sa ngayon, may baby girl na sina Jessie at Luis na si Rosie. Nanghihingi na rin siya ng anak sa akin nung time na yon. Tapos sabi ko sa kanya, no, hindi ka ready maging tatay kasi either piliin mo yung pamilya mo or sige, piliin mo yung mga kaibigan mo na hindi okay para sa'yo. So, I guess, ginawa yan ni Lord para mas mapalakas yung relationship natin sa isa't isa. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Yung mga ganyang balita, delikado yan kasi nakaabang na si James Jimenez. Bakit? Bakit mo? Si James Jimenez yung spokesman dati ng Comelec. Minsan kasi naispatan siya yung kanyang laptop, yung wallpaper right. Yung naka-PowerPoint kasi. Oo, si Jessie. Jessie Mendiola. Yung mga importanteng bagay na ganyan, dapat inaalam nyo. Natatandaan niya talaga yun. Oo nga Pero higit sa lahat meron sana kaming babating maligayang karawan. Pero dahil wala namang pansit, next year na lang. Next year, bawi next year. Patapos na rin lang, no, yung programa. Pero nahihiritan. Sige na. Nakakatsawa. May klating oras pa. Maligayang karawan kay Happy Ate Maricel birthday! Halili. Thank you. Inaalala ko Hinihintay namin yung Grab. kasi. Ha? Hinihintay namin yung Grab. Yung Grab. Ano na yun, mag-aalas 12 na. Lilipas din naman yan. Next year lang tayo. Yun po ang 45 minuto pag-ibang sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Maricel Halili. At ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.